Hi everyone, today we're preparing another low-fat, low-salt, low-sugar, high-fiber diet. So, ang magiging mga main ingredients natin for this dish is tofu, 3 pieces yan, and kangkong. Ito yung ingredients with our high-fiber. So, pag kailangan high-fiber diet mo, always make sure na may leafy vegetable ka sa dish mo. And bawang. So, we're not going to use all of that kasi sobrang dami yan. Sibuyas, probably just half kasi this is just a single serving or this is just for lunch. And today we're using Kikkoman less salt soy sauce. So, we pick this kasi ito yung soy sauce na may pinakamababang sodium. So, since we're preparing less salt now, we are using Kikkoman less salt soy sauce. And of course, we're going to use extra virgin olive oil kasi we're trying to, this dish is a low-fat dish as well. So, we're using extra virgin olive oil. Yan yung magiging mga ingredients natin for this dish. So, I think may idea na kayo kung anong gagawin natin. Or anong lulutuin natin, I mean. So, mag-chop na tayo ng ating mga ingredients. So, there, isang tofu lang gagamitin ko kasi again, this is just a single serving for my mother-in-law, just for lunch. Hindi niya pa ito maubos, pero go na ako sa isa-isang tofu kasi pwede ko namang kainin yan pag hindi niya naubos. Now, just separating the leaves from the stem. There you go. So, leaves. Separate yung leaves. There. Kung napansin nyo, ilang pirasong kangkong lang din gagamitin natin. Yan. Yan na yung mga tip ko. When you're preparing food for your loved ones with diabetes or with hypertension, huwag kayong magluluto ng marami, especially kung sila lang naman yung kakain. And kasi si nanay, hindi siya nagkakanin sa gabi. So, talagang pag lunchtime, yung niluluto lang namin or siniserve namin sa kanya is, if possible, yung maubos niya lang. Kasi hindi naman siya kakain ng kanin sa gabi. Yun yung suggested sa meal plan niya. So, there you go. Hindi ko na rin nilahat yung stem kasi sa totoo lang, hindi naman mahilig si nanay sa stem or sa kangkong. But, she still needs to eat this high fiber or this kangkong kasi ito nga high fiber. Dahil yung low salt, low fat, low sugar, nakaka-constipate yan eh. So, necessary na kumain siya ng leafy vegetable. Even though ayaw niya, kailangan niya pa rin kumain yan. So, sa sibuyas naman, just use half. Like, I predicted na. Hindi ka talaga magagamit yung isang buo kasi napakadami nun. And then, 4 cloves lang ng garlic yung gagamitin ko for this. Then, so, balat, there. Yan yung mga tipid tips. Alam ko, napakamahal ng mga bilihin ngayon. Kaya, make sure na kung di nyo naman kailangan gumamit ng napakaraming mga ingredients. No need na lang din. There. So, tanggal yan. Chop, chop, chop. There you go. Okay, so once na ready nyo na yan, this will be ito na lang naman na yung chop ko. Okay, there you go. Done na. Set aside all the ingredients. Okay, so done na tayo mag-chop.
Move naman tayo. Here you go. Into frying. So again, we're using extra virgin olive oil. Mag-preheat lang kayo ng pan. Ang cute ng pan namin. Sakto. 4 egg talaga to. Pero naging ito na yung parang lutuan namin when we're preparing dish for nanay. Kasi nga, single serve na pagkain. Kaya pakaliit. There you go. Fry lang natin yung tofu. So, when it comes to frying naman, nasa inyo yun kung gaano ka-fried yung gusto ninyo. And, yan. Paminta. Lagyan natin paminta. Yung tofu. So, pag may diabetes ka, daming bawal sa totoo lang. Almost walang lasa yung kinakain mo. Kaya bawi-bawi tayo sa mga spices. So, dapat yung mga may loved ones na may diabetic yan, may mga spices kayo sa bahay para naman may lasa yung kinakain nila. Kahit walang alat or walang sugar, yung kinakain nila. So, there, make brown lang naman. Okay na yan, ganyan. Hindi masyadong matigas considering si nanay yung kakain yan. Hindi maganda kung matigas. Mahirapan pa siyang nguyain yan. So, there. Paminta ulit. Second batch ng ating tofu. Yan, favorite ko yan. So, pag di naubos si nanay, kakainin ko din yan. So, once na maprito natin lahat ng tofu natin, set aside lang. Yan, then, we're using the same pan. Yan, we are sauteing the onion and garlic na. Then, yung stem, kasi matigas yan. So, unahin natin yung lutuin. Then, water. Then, add lang tayo na. So, hintayin lang natin yan hanggang sa lumambot yan. And again, consider nyo dito yung kung sino yung pinaglulutuan nyo, no? So, katulad yan, yung mother-in-law ko, may age na siya, 60 years old. Siyempre, kailangan malambot to kasi mahirapan panguyain. So, for the kulo tayo. Para yan, lumambot niyan. Once na yan, maluto na lumambot na, okay na yan. Lagay nyo lang yung tofu, then, just add another water. If gusto nyo medyo mas madaming sabaw, if ayaw naman, then that's good. Lagay natin na. Ngayon, we are going to do some plating. Plating, kala mo talaga. Pero ayan na. Okay. So, yung leaf, okay naman na yan. Hindi makailangan cook na cook. Maluluto pa yan dito sa init ng tokwa. So, yun na natin sa ilalim. Yung tokwa for there. So, we use tokwa kasi low fat din yung kailangan natin gamitin no? So, pwede rin naman yung meat, pero yung meat lang na wala talagang taba, lean, no? So, yung karne lang, pwede din yun. And tofu, para maiba lang kasi. Puro na lang baboy, manok. So, yan, tofu naman. Ganyan lang yan lahat. And there you go. Yan na ang ating another lunch dinner idea for your loved ones sa may diabetes. No? So, sobrang simple, mura, adobong kangkong, di ba? May tofu, kangkong, sibuyas, at bawang. Again, if gamit kayo ng toyo, much better kung gagamit kayo ng low salt, low sodium. Please follow, like, and share. Thank you for watching.